Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw iti ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Andres. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarasal. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Mahawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa iling namin kami laging dalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral ng asiwa sa iyong sambayanan,
sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ang buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat. At siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagin ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayaan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nagpangaral? At paanong makakapangaral ang sino mang kundi siya isusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam nang makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ng naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinasabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong, kung hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Lumakad sa daigdig ng kanilang parang iba. Ang langit ay naghahayag ng Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy ang nag-uulat sa sunod na gabing araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring narinig sa anumang ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. May regalo ka na ba? May regalo ka na ba? Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng isa sa mga apostol ng ating Panginoon. Masasabi natin siya ay part ng Big Four. Kung kayo mapapanood sa mga Big Four dahil madalas sa mga mahalagang bahagi at ministeryo ni Jesus ay kasama siya. Bukod kay San Pedro, kay San Juan, kay Santiago, ay nandyan parati si San Andres. Siya ay kapatid ni San Pedro na parehong mangingisda. Pero katulad ng napakinggan natin sa ating ebanghelyo, na kung saan habang naglalakad si Jesus, ay kanyang unang tinawag ang unang apat na kanyang magiging mga alagad. Ang magkapatid na Simon Pedro at San Andres at ang magkapatid na Santiago at Juan. Pare-pareho silang mangingisda, pero sabi nga ay hindi na sila mamamalakay ng mga isda, kundi sila ay magiging mamamalakaya ng mga tao. Pero mayroong isang magandang bahagi sa buhay ni San Andres na madalas ay hindi natin napagtutunan ng pansin. At ano yun? Siya madalas ang nagiging tagapagpakilala sa mga tao kay Jesus. Siya ay nagiging tagapagpakilala ng mga tao kay Jesus. Sa Ebanghelyo po ayon kay San Juan, si San Andres po ang nagdala sa kanyang kapatid na San Pedro kay Jesus. Si San Andres po ay unang naging alagad ni Juan Bautista. At nung ituro na ni San Juan Bautista si Jesus na bilang Mesiyas, sabi nga ang kordero ng Diyos, nagsimula siyang sumunod sa ating Panginoon at gayon din siya rin na naging daan para ang kanyang kapatid na si San Pedro ay makilala ang ating Panginoon. Sa Ebanghelyo pa rin ni San Juan, siya yung nagdala sa isang bata na may dalang tinapay at isda upang maipakain sa napakaraming tao. Si San Andres din po, kasama si San Felipe, ang nagpakilala sa ilang mga Griego na nung panahong iyon ay nasa Jerusalem para dumalo sa isang kapistahan. At sinabihan sila itong mga Griego ito ay nagsabi kay Felipe na gusto naming makita si Jesus. At itong si Felipe lumapit kay San Andres at iti sinabi niya kay San Andres, kung kahit si San Andres ang nagdala sa mga Griegong ito sa ating Panginoon. Kaya makita natin isang malagang bahagi ng aspeto ng buhay ni San Andres ay ang magdala ng mga tao sa ating Panginoon. Ang magpakilala ng mga tao sa ating Panginoon. May regalo ka na ba?
May regalo ka na ba? Kung wala pa, siguro isang magandang regalo natin ngayon ay ipakilala si Jesus, magdala ng mga tao sa ating Panginoon. Isang magandang regalo iyan. Hindi lang para kay Jesus, kundi mismo dun sa mga tao na hindi lang doon sa mga nakakakilala sa ating Panginoon, kundi doon sa mga maaring lumayo sa ating simbahan. Ito isang magandang regalo na pwede nating ibigay sa ating Diyos, sa ating Panginoon, at lalo tigit sa ating kapwa-tao. Sabi sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, okay gandang makita ang mga nagdadala ng mabuting balita. Okay gandang makita, sabihin nating makilala ang mga nagdadala ng mabuting balita. Sa ating lipunan, kagad-agad makikita natin, makikilala, halimbawa isang sekta na naglalakad. Yung mga naka-necktie, naka-long sleeve, may dalalang attache case. Pag nakakita tayo ng ganyan mga taong, yung mga lalaki naglalakad ng ganyan, minsan nag-iisa, minsan dalawa, minsan tatlo, alam natin na napapabilang sa isang sekta, sa isang relihiyon, at nangangaral ng mabuting balita ng hikayat ng mga tao. Nakikilala natin sila na nagdadala ng, sabihin natin, mabuting balita tungkol sa Diyos. Tayo kaya, ano madalas nating dinadala? Sana dalhin natin parati ang ating Panginoon. Pag nakita tayo, ano kaya kagad ang maisip ng mga tao sa atin? Magandang balita kaya o hindi? Sino nakikita sa ating pagkatao? Ang ating sarili kaya? Ang ating pagiging mga Kristiyano? Mahalaga mga kapatid, tayo bilang mga binyagan, tayo na mga nasa simbahan. Pag sinabi natin nasa simbahan, tayo mga regular na nagsisimba. Paglinggo, tayo yung mga nagiging bahagi ng samahan, o tayo mga tumutulong naglilingkod sa simbahan. Tayo mga nasa simbahan. Sana tayo mga nasa simbahan. Katulad ni San Andres, magdala ng mga tao sa ating Panginoon. At hindi lang magdala, ipakilala natin ang ating Panginoon. Ipakilala natin siya. Pero sa malaking hamon nito, bakit? Kasi maaaring may mga pagkakataon, tayo nagiging sanhi kung bakit ang mga tao ay lumalayo sa simbahan. Kasi maaaring maging tayo ang maging sanhi kung bakit ang mga tao ay lumilipat sa ibang relihiyon. Kaya maganda pagsumikapan natin na sa ating pagkatao, hindi lang natin dalhin, kundi pagsumikapan nating sumunod talaga sa ating Panginoon. Upang sa gayon, tayo makahikayat ng mga tao sa ating Panginoon. At yan ang isa sa pinakamagandang regalo na maaari nating maibahagi, maibigay, hindi lamang sa ating Panginoon, lalo tigit sa ating kapwa. Amen. Ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan
na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo yung bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Josephine Bardos, Roy at Cynthia de Leon, Mamer Vicente at pamilya, para sa natatayang kahilingan ni Mira Vicente, Ikong at Baby Cruz at pamilya, para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan na si Terence Tacorda, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Rafaela Tamalyuan, Hermelda Calizon, Vivencio Manalo, Divina Dayaw at Clarita Polintan. At para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Orlando, Francisco, Rogelio, Marieta, Marlon, Pasencia, Felicidad, Crescenciana, Rosa, Angel, Mildred, Maura, Mariano, Maria, Reynaldo Sr. at Antonia. At para sa ating mga tagapagtaguyod at maghahandog sa mahal na biring na Immaculada Concepcion, Maria Clarissa Aguilar, Maya Patrice Enriquez, Trixia Mui Bautista at Regine Padilla. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwan ng pagkatawang tao na iyong anak, ipagulong mo ang aming mga kailingan. Kesa ni San Andres na Apostol, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga maghahandog sa mahal na Birhen. Maghahandog ng bulaklak, Maria Clarissa.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang ang aming mga alay na inihahain namin ngayon sa kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanya makatuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Denis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila mo rin mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Andres, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Elis Caetolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanaya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakasawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa pili mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.